na si Paulo na raw talaga at Kim Chiu. Ang jowa, Bakit? Mga kwento sa akin. Nakita nyo naman yung nagkwento kanina, di ba? Kaya daw laging tinutokso si Kim Chiu ng mga kasamahan niya sa It's Showtime is because kaya ngayon alam na natin kung bakit halos araw-araw inaasar ng mga It's Showtime host si Kimi kay Paulo. Magandang araw mga kachika! Ryan po ulit ang inyong Chika Patrol! Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Marahil marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit halos araw-araw ay inaasar si Kim Chiu ng kanyang mga fellow It's Showtime host kay Paulo Abilino. Ngayon mga kachika, maski ako sa totoo lang nagtataka ako. Kasi nga kahit wala namang masyadong update ang Kim Pao na sila ay magkasama, hindi pa rin nagmiminti sa pagbanat sa kanya sina Ogie, Vice, Vong at Jong. Ngayon mga kachika, meron akong napanood kagabi na posibleng rason na kaya lagi siyang inaasar ng mga fellow It's Showtime host niya kay Paulo. Eto nga mga kachika, sa usap-usapan sa latest content ng Abante Tonight kagabi, meron daw umano silang isang insider mga kachika na nagbuking sa kanila ng dahilan kaya daw laging inaasar si Kim Chiu kay Paulo. At ito nga mga kachika ay dahil alam daw ng mga It's Showtime host na ito na si Kimi laging nagkukulong sa dressing room mga kachika tuwing break time nila sa It's Showtime. At ang ginagawa daw nito mga kachika laging kausap sa cellphone si Paulo Abilino. So mga kachika, alam nila lahat, naririnig nila lahat na si Paulo na raw talaga at Kim Chiu. Ang jowa, bakit? Tama ka. Dahil? Hindi syempre hindi naman natin sinasabing siya mga kwento sa akin. Nakita nyo naman yung nagkwento kanina, di ba? Na nakausap ko seryoso. Ano yung lola mo, di ba? Alam mo ba, hindi daw talagang kaya daw laging tinutokso si Kim Chiu ng mga kasamahan niya sa It's Showtime is because pag during breaks daw nakakulong daw sa dressing room at kausap daw si Paulo. At saka regular na daw yung kanilang pagja-jogging. So ayan nga mga kachika, kaya ngayon alam na natin kung bakit halos araw-araw inaasar ng mga It's Showtime host si Kimi kay Paulo. Actually mga kachika hindi pa nga natin alam dyan kung ano ba talaga yung pinag-uusapan nilang dalawa kapag si Kimi ay nagkukulong sa dressing room. Kaya sabi ko na nga kumbaga hindi naman gagawin niya nila Ogie Alcacid, nila Vice Ganda at nung iba pa kung wala naman silang nalalaman, kung hindi naman nila nakikita yung mga nangyayari off-cam. At napapansin ko rin na sa bawat araw na dumadating, patindi ng patindi yung mga pang-aasar nila kay Kimi. Kumbaga mga kachika, simula hindi naman sila nagbabanggit ng any name, any pangalan. Ngayon garapala na nilang sinasabi yung pangalan ni Paulo Abilino kapag inaasar nila si Kimi. Isa din mga kachika sa napanood ko na content nila nung pinag-uusapan nila yung madaming blessings na sunod-sunod dumadating kay Kimi. Actually mga kachika, kinukumpara na nga siya kay Catherine Bernardo ngayon pagdating sa dami ng mga endorsement na hinahawakan. Si Catherine daw pala mga kachika meron ng around 28 habang si Kimi meron ng 25 mga kachika. Kaya nga sabi nga nung mga reporter din dyan nakaganda pa daw nung naging single silang dalawa. Kasi yung mga toxic daw nilang mga ex, yung sumisira or nagpapababa nung kanilang mga karir nung sila ay magjowa pa. At napakayaman na nga ni Kim Chiu dahil itong si Kim gaya ni Catherine Bernardo. Si Catherine Bernardo ay ang dami ring endorsements. Kung hindi pa nadadagdagan 28 endorsements siya. Pero ito nga, parang napansin ko lang, mas lalong dumami ang endorsement ni Kim. Si Kim din, parang 25 or something. Correct me if I'm wrong. Oh yes, and you're right. Pero mula nang nakipag-iwalay sila sa kanilang boyfriend, parang mas lalong bumonggang kanilang karir, di ba? Talagang panon ngayon ni Kim. Kaya agree ako dyan mga kachike. For me mula nung nag-break si Kimi at si Xian, biglang bumulusok pataas yung karir ni Kimi. Kumbaga sikat na siya dati pero halos dumoble o tumriple pa yung kasikatan niya ngayon. Lalo na nung makatambal niya si Paulo Abilino sa linlang.
Kaya siguro safe nating masasabi na etong si Xian Lim imbis na tulungang tumaas hinahatak pa si Kimi, habang si Paulo naman sinusuportahan naman si Kimi para mas mag-grow at ma-improve ang kanyang sarili. Kaya nakikita naman natin mga kachika yung outcome. Nung kay Xian stagnant na yung karir ni Kimi, habang kay Paulo naman bumubulusok at hanggang ngayon ay pataas pa ng pataas. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out. Yung kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.